Alam mo yung feeling na parang ikaw na lang yung may gusto? Na kahit obvious nang wala na siya sa'yo, kapit ka pa rin? Kasi sanay ka na? Ganun ako kay Lance. 4 years. 4 freaking years. Tapos isang gabi lang, text lang, let's take a break muna, Jana. I need space. Anong space? Sa laki ng universe. Ako pa ang sinabihan ng space? At dahil dyan, ayon, nagising na lang ako isang Sabado ng gabi, naka-red na 90s, walang bra, may mascara pa mula kahapon, umiiyak habang umiinom ng red wine straight from the bote. Classy, diba? Tapos biglang nag-pop up sa group chat si Camille. Girl, bar, now, wag kang boring. Wala na akong energy pero sabi ko, go rebels. Pagdating ko sa bar, ayon, ang ingay, ang daming cute, pero wala akong gana. Lahat sila sumasayaw, ako nakaupo sa gilid, umiinom ng mojito na parang tubig lang. Tapos, nakita ko siya. Keisha. Oh my goodness. She looked even hotter than I remember. Short hair, leather jacket, tattoos sa clavicle. Yung ngiti niya, yung tipong, I know your secret and I like it. College batchmate ko yan. Dati pa siya malandi. Dati pa siya dangerous. Hindi kami naging close pero may ilang gabi noon na parang, alam mo yon? Yung mga titig na parang hindi lang friendly, pero deadma. Kasi may jowa ako. At lalaki yon. Ngayon, single ako, lasing ako. At siya, papalapit na sa akin. Yana, sabay hila ng upuan sa tabi ko. Break na kayo, no? Napakagat lang ako sa straw ng baso ko. So, chismosa ka pa rin, sabi ko. Tawa siya. Parang pang siraulo, yung tawa niya. Hindi. Marunong lang akong magbasa ng mukha. Tsaka IG stories. Boom, alam na. Nagkwentuhan kami. Hanggang sa naging lasing. Hanggang sa naging malapit. Hanggang sa nagsasayaw na ako habang hawak niya ang bewang ko. At ang kamay ko, nasa balikat niya. Mainit. Mabango. Mapanganib. Sure ka ba dito? Tanong niya. Sabi ko, wala akong sure ngayon, Keisha. Pero gusto ko, ikaw. Sa loob ng taxi, wala na kaming imikan. Pero ang mga mata namin, naglalandi na parang may sariling language. Pagdating sa unit niya, hindi na kami nagpaligoy-ligoy. Hinila niya ako papasok. Tinanggal ang jacket. Tinanggal ko ang heels. Hanggang sa parehong wala na kaming saplot, maliban sa guilt at libog. Matagal na kitang gustong halikan. Bulong niya habang hinahalikan ang leeg ko. At ako, hindi na ako tumanggi. Kasi sa gabi na yon, ang sakit natakpan ng sarap. Ang heartbreak natabunan ng heat. At ang tinatago kong curiosity, ayun, na-confirm. Babae rin pala ang weakness ko. Next morning, yung araw pumasok sa bintana. Yung ulo ko, sakit, pero hindi dahil sa alak. Dahil sa tanong, what now? Dahan-dahan akong bumangon. Si Keisha tulog pa. Hubad. Nakatakip lang ng kumot. Ang ganda pa rin. Sinuot ko ang panty ko, pinulot ang dress. Pero bago ako makalabas ng kwarto, nagsalita siya. So, one night lang to? Tumigil ako. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam. Bulong ko. Pero ang alam ko, hindi to aksidente. Tumayo siya. Lumapit sa akin. Hinawakan ang kamay ko. Then stay. Wala tayong label. Pero lasang love to. Umiyak ako, gago. Pero ngumiti din ako. Kasi for the first time, wala akong boyfriend. Pero may isang taong handang intindihin ang kalat ko. So ayun mga kapansit, minsan hindi mo kailangan ng label. Minsan, isang gabi lang ang sapat para maalala mong may karapatan kang sumaya. At kung babae rin ang dahilan ng saya mo, edi girl, lasapin mo. Kasi ang pag-ibig, hindi lang lalaki ang pwedeng magbigay. Minsan, sa dila ng kapwa babae mo lang mararamdaman ng tunay na lambing. Okay. Real talk lang mga kapansit, akala ko after ng one night stand, naming yun ni Keisha, lilipas lang din yun. Pero hindi eh. Hindi lang pala katawan ko yung pinasok niya. Pati isip ko, pati gabi ko, pati gutom ko. Kasi after nun, naging madalas kami mag-chat. Nagkikita, nagdi-dinner, nagkakadal habang nanonood ng Netflix. Pero hindi kami together.
Walang label. Pero laging may hawakan ng kamay. Laging may miss you sa text. At laging may dito ka na matulog. Ako, syempre na-attach, na full. At sa'yo na lang ako amin. Nagsiselos na ako. One night, nasa bar kami. Chill lang. Tapos may dumating na girl. Sexy. Naka-crop top. May snake tattoo sa ribs. Bigla siyang nilapitan ni Keisha. Nagbeso. Tapos, nagtawanan sila. Parang close. Parang may something. Sabi ni Keisha, si Tine, friend ko to. Ex ko nung college. Nang masakit, hinila ni Keisha si Tine para sumama sa table namin. So ayun ako. Nasa gitna ng dalawang girl na minsang nahalikan ni Keisha. Ako yung wala pang label. Siya yung may history. Ang tight ng dibdib ko, bes. Nakangiti ako sa labas pero sa loob. Pagka-uwi namin, tahimik lang ako. Wala akong sinabi. Pero alam ni Keisha, off ako. Okay ka lang? Tanong niya habang tinatanggal ang hikaw niya. Oo, okay lang. Classic. Alam mong hindi. Lumapit siya sa akin. Yana, if something's wrong, tell me. Ayoko ng guessing game. At ayun, pumutok na ko. Selos ako, okay? Kasi wala nga tayong label. Pero bakit ang sakit makita kang sweet sa ex mo? Tahimik si Keisha. Tahimik na parang may bumagsak na pinggan sa pagitan namin. So anong gusto mong gawin ko? Sabi ko, gusto ko ako lang. Kahit walang label. Gusto kong maramdaman na ako yung pinipili mo kahit walang kontrata. Tumingin siya sa akin. Then biglang niyakap ako ng mahigpit. Alam mo ba, matagal na kitang pinipili. Kahit hindi ko alam kung pinipili mo rin ako. Bugs, pati puso ko natulala. Sabi niya, ayokong matakot sa label. Pero kung ito yung kailangan mo para hindi ka na magduda, hinawakan niya ang mukha ko, tinitigan ako. Ako si Keisha, babae, takot sa commitment pero handang subukan. Para sa'yo. Tapos hinalikan niya ako. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nung gabing yun na nagalit ako, na nagselos ako kay Tin. Tapos si Keisha, inamin na ako yung pinipili niya kahit walang label. Parang biglang nabura lahat ng duda. Wala kaming formal na girlfriend tayo. Wala ring soft launch sa Instagram. Pero nagsimula na yung mga bagay na, alam mong hindi na lang ito basta hookup. Minsan gigising ako, may sticky note sa nightstand. Left early for mural work. May kape sa kitchen. Miss you agad. Minsan pagpagod ako from events, pupunta siya sa unit ko. Tahimik lang. Kakain lang kami ng champorado habang nakasando at pantulog. Walang landian. Pero yung mga tingin niya, putya, mas nakakalambot pa sa heat ng shower. One night habang nanonood kami ng horror sa laptop, sumandal ako sa balikat niya. Tahimik lang kami. Then sabi ko, bakit ang bait mo lately? Tumingin siya sa akin, medyo nakasmirk. Akala mo ba lagi ako malandi lang? Sabi ko, medyo. Sabay tawa siya. Baka kasi noon pa kita gusto. And ngayon lang kita natikman. Nakasama ng totoo. Ako, napakadal na lang lalo. Pumikit habang nakadikit yung ilong ko sa leeg niya. Ligtas. May lambing. Pagkalipas ng ilang linggo, mas naging consistent. Tuwing period ko, may dala siyang chocolates at hot compress. Tuwing stressed ako, pupunta siya, tahimik lang, magyayakap lang sa likod habang naghuhugas ako ng pinggan. Wala na yung tanong na ano tayo, pero everyday sinasagot niya ng actions. One time, may message ako sa kanya. Miss Kita, sinagot niya. Sino tong naglalambing? GF ko ba to? Sabi ko, assume ka masyado. Sagot niya, Eddie, wag na tayong assume. GF na kita. Boom. Walang engagement ring. Walang candlelit proposal. Pero yung kilig, mataas pa sa heels na suot ko nung first time niya akong halikan. Nung una, I thought isa lang siyang fling. Rebound. One night stand. Experiment. Pero now, she's the first person who made me feel like I don't have to shrink to be loved. Like I can cry, laugh, be hormonal, be weird. And she'd still say, Tara, kain tayo. Antok ka? Dito ka na lang sa dibdib ko matulog. One Sunday morning, nasa balcony kami. Magkakape dapat?
pero nauwi sa yakapan habang nakatapis pa lang. Alam mo yung tahimik lang kayo? Walang usap. Hawak niya yung kamay ko. Tapos sinabi niya, ang weird no? Dati, ayoko sa mga cheesy na magjowa. Yung holding hands habang tulog. Yung I love you after sex. Corny para sa akin. Sabi ko, same, dati yon. Pero ngayon, tumahimik siya, tapos bigla. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa'yo. Yung I love you na hindi dahil sa libog, o sa guilt, o dahil gusto lang kitang pasayahin. Pero dahil mahal talaga kita, Jana. Tumigil mundo ko. Sobrang dami kong gustong sabihin. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, shit! Kanina pa kita mahal, Keisha. Hindi ko lang alam kung ready kang marinig. Tumingin siya sa akin. Yung parang naiiyak, pero proud. So ayun na nga, after ng I love you moment, naging ibang level na kami ni Keisha. Mas malambing, mas proud. Pero kahit ganon, di pa rin kami sobrang public. Like, hindi pa kami yung nagho-holding hands sa harap ng tricycle driver. Baka kasi i-judge. O baka matakot siya. O baka matakot ako. Pero one day, nag-decide kami na mag-out of town. Just the two of us. Tagaytay, lamig, gabi, one bed. Walang ibang nakakakilala. At dahil walang nakakakilala, doon nagsimulang maging totoo lahat. Pagdating namin sa cabin, ayun, ang ganda. May balcony, may mainit na kape, may malamig na hangin. At isang kama lang. Nagtawanan pa kami. Hala, isa lang pala yung kama. So, saan ako matutulog? Sabi ko, sa puso ko. Pero kung ayaw mo ng drama, di sa dibdib ko. Tawa siya ng tawa. Pero kinagabihan, wala nang biro. Nakahiga kami sa kama, magkayakap. Yung mga padaplis dati, ngayon lantaran na. Naghalikan kami. Yung halik na mabagal. Yung parang sinasabi ng katawan namin, walang deadline. Walang bitin. Hindi kami naghubad agad. Pero bawat kislot ng kamay niya sa balikat ko, bawat sipsip niya sa labi ko, parang nagsisigaw yung katawan ko ng, sa wakas. At sa gabing yun for the first time, nakatulog akong hindi naiilang sa kama ng iba. Kasi kahit saan kami matulog, basta siya ang kasama ko. Pakiramdam ko safe ako. Next morning, nasa ukay-ukay kami sa city proper. Nag-iikot, nagsusukat ng mga vintage jackets. Tapos ayon, may isang oversized na coat na super bagay kay Keisha. Sabi ko, shit, ang hot mo dyan. Parang criminal na gusto kong makulong sa'yo. Tumingin siya, may ngiti. Halika nga rito. Sabay hila sa akin papasok sa fitting room. Curtain lang ang pagitan sa mundo. Akala ko lalaruin lang niya yung coat. Pero yung kamay niya, hindi coat ang nilalaro. Sure ka ba? Tanong ko habang nakasandal ako sa wall. Matagal na, sagot niya. Yung mga halik niya, puno ng gigil na may paglalambing. Yung dila niya, naglalakbay na parang alam ang daan. At ako, hindi na ako nagsalita. Ang narinig na lang sa loob ng fitting room ay mga impit na ungol, mga pigil na halakak, at ungol ng daliri na bumaba ng marahan sa gitna ng thighs ko. Ang sarap mo pag pinipigilan mo ang sarili mong umungol, bulong niya. Hindi ako makasagot. Basang-basa na ang panty ko. Mainit ang leeg ko. Pero mas mainit ang palad niya. Kiss mo nga ako ulit bago tayo lumabas, at sabi ko, kiss. Lambing. Then ayun na. Nag-ayos kami ng buhok. Naglagay ako ng lip tint ulit. Paglabas namin, nagkatinginan yung dalawang ate sa cashier. Tapos tumawa si Keisha, hinawakan ang kamay ko sa harap nila, proud, walang takot. At sa unang pagkakataon, hindi ako nahiya. So ayun na nga mga kapansit, sabi nga nila, when things get too perfect, expect the plot twist. And sa totoo lang, wala akong na-expect. Dumating lang siya one night. May dala siyang sisig at peach mango pie. Naka-black hoodie, freshly showered. Umupo sa tabi ko sa couch. Tahimik siya. Tapos may sinabi siyang pang-break ng puso. May offer ako sa Sydney. 1-year contract. Art residency. Tumigil yung mundo ko. Pero ang sinabi ko lang, wow, ang galing mo. Sabay ng ngiti na. Ngiti lang sa labi, hindi sa puso. So anong plano mo? Tanong ko.
Sabi niya, hindi ko pa alam kasi hindi lang career ang iniisip ko ngayon. May ikaw na kasi. Gosh, bakit ang sakit pa rin kahit ang lambing? Sa gabi na yon, hindi kami naghalikan. Hindi kami nag-sex. Nasa kama lang kami. Magkayakap, walang sound. Maliban sa hikpi ko na pilit kong tinatago. Ayokong pigilan siya, pero ayokong mawala siya. Kinabukasan, naginit siya ng garlic rice. Nagprito ng longganisa. As usual, nilagyan niya ng itlog sa ibabaw ng kanin ko. Tapos naupo kami, tahimik. Paano kung sumama ka? Tanong niya bigla. Boom! Plot twist ng plot twist. Ha? Ako? Sa Sydney? Oh! Kahit for a few months lang? Para sa art, para sa atin. Baka doon natin mahanap yung version ng tayo na mas malawak kaysa condo at fitting room. Tumahimik ako? Kasi to be honest, takot ako. Iniwan na ako dati. Lalaki man o plano, lagi akong naiiwan. At ngayon, ako ang pwedeng sumama. Pero ito yung difference. Kay Keisha, hindi ako sinusuko. Inaalok niya akong isama. 1 week later, nakapack na siya. Flight bukas ng gabi. Ako, hindi pa nakakapag-decide. Hanggang nag-message siya habang nasa studio. If you decide to stay, I'll understand. But if you decide to go, there's a seat beside me. Window. Reserved for you. At dun ko na-realize, kung pipiliin ka ng taong mahal mo, huwag kang matakot pumili rin siya. Kasi minsan the leap you're scared of is the flight that leads you home. Mga kapansit, hindi madaling pumili. Lalo na kung between stability and the unknown. Pero tandaan niyo to, kung may taong hindi ka kayang iwan, at gusto ka pang isama kahit di siya sure kung anong mangyayari, baka siya na yon. Yung taong hindi lang pwedeng mahalin, kundi pwedeng sabayan, kahit saang bansa, kahit anong dilim. Sydney. 3 months later, sinong mag-aakala na ito na pala yon? Yung simpleng landi sa bar, yung fitting room na may kasamang, Ngayon, nasa maliit kaming apartment sa Surrey Hills. May halaman si Keisha sa window. May framed photo kami. Parehong walang suot pero may takip ng kumot. Yung ngiti namin, hindi scripted. Totoo, payapa, pangarap. Minsan habang nagpe-paint si Keisha, tinititigan ko siya in silence. Alam mo, hindi ko talaga inexpecto. Sabi niya, ako din, akala ko papatulan lang kita. Pero ngayon, pinipili na kita araw-araw. Wala kaming perpektong relasyon. Nag-aaway pa rin. Minsan hindi kami sabay maglambing. Pero ngayon, wala na akong tanong kung uuwi ba siya sa akin. Kasi pareho na kaming uuwi sa iisang bahay. One night, habang naglalakad kami pa uwi, hawak niya kamay ko. Walang takot, kahit foreign country. Kahit may ibang tumingin siya sa akin, ngumiti. Saan mo gustong tumira next? Sabi ko, kahit saan. Basta kasama ka. Mga kapansit, hindi lahat ng relasyon nagsisimula sa label. Hindi rin lahat ng landian na uuwi sa iisang kama, pero may ilang landian na nauuwi sa tahanan. At pag nahanap mo yon, kahit saan ka pa mapadpad, hindi ka na matatakot. Kasi dala mo na siya sa katawan mo, sa kwento mo, sa kwarto nyo, sa sarili mo. Kung kasama mo kami hanggang huli, salamat. Mahal ka namin. At kung meron kang sariling Keisha sa buhay mo, huwag mo nang pakawalan. I-block mo na yung ex. I-book mo na yung ticket. At i-book mo na rin yung future niyong dalawa. Ako nga pala si Maxi, ang inyong certified kachismisan, kalandian sa gabi, habang malungkot o malandi ka. Until the next wild, romantic at juicy love story. Dito lang yan sa Sexy Pansit PH. Don't forget to subscribe mga kapansit. At like mo na din at of course share mo sa mga friends mong need ng real love.